For sure mga ka-chibi, alam ninyo ang storya ng Himala, yung pinangunahan ni Miss Nora Honor. Ito ay actually isang storya na sulat ni Ricky Lee. Yun ang pagkakaalam ko. So, itong kwento ng Himala na to ni Miss Nora Honor is actually napakasikat. Sikat na sikat talaga to. Lalo na sa mga batang 90s. To be honest. Matagal na tong pelikulang to, guys. Matagal na tong pelikulang to. Na ang pinaka-topic niya is about sa isang babae na kiniklaim na nagpakita sa kanya ang Virgin Mary sa isang lugar na tinatawag na Kupang ata yun. Kupang ang pangalan ng lugar. At parang siyang deserted island. Parang siyang deserted island na hindi daw umuulan. Pas parang yung lugar na yun makasalanan, ganyan. At nagpakita daw sa isang babae yun, si Mama Mary. And kumalat to sa kanilang lugar na hanggang sa nagkaroon ng investigation, kasi naging center of attraction yung lugar nila, dinadayo sila. And hindi ko masyado naintindihan yung storyline, or siguro matagal ko na nung huling napanood to. Pero alam ko hindi na proof doon na nagkaroon ng apparition. Parang ganon. Pero marami ang naniniwala na nagkaroon ng apparition dun sa lugar nila. Kasi yung visionary is kinalaunan dun namatay, no? So, panoorin nyo na lang kasi available naman siya din sa YouTube. Yung video, yung restored version ng pelikulang Himala. Pero paano kung sabihin ko sa inyo mga ka-chibi na yung pelikulang yon ay hindi ko siya masasabing hango sa tunay na buhay, pero binase siya sa isang aparisyon dito sa Pilipinas, na yung apparition na yon gusto ko siyang aralin to the point na sabi ko nga naghahanap ako kasi may libro yon at yung libro nun ay matatagpuan lang daw sa mga Catholic college libraries or sa National Library, kasi hindi naman daw lahat yata ng Catholic school meron ng book na yon. Pero ang sure ball na meron nun, kasi nakita ko sa website nila yung National Library talaga. So ngayon, basta nakaka-amaze yung kwento niya to the point na talagang nilagay ko siya sa schedule talaga na to. Kasi may mga parts sa kanya sa Himalang to, sa apparition na to, na sabi ko, pwede sanang buksan yung case na to, or sana mag-undergo ng investigation. Kaso kasi hindi na siya nagtuloy-tuloy, if I'm not mistaken, hanggang ngayon, yung apparition na yon. Pero bago ang lahat, so what's up mga ka-chibi? Ako nga pala inyong Kuya Chibi, Kuya Raff, and welcome sa The Pilgrims Vlog, mga kwento ng Himala. Yan. Kasi ang kwento natin ngayon, guys, is yun nga, hango siya. Actually, totoong nangyari siya sa Pilipinas, pero hindi siya nag-undergo ng investigation sa pagkakaalam ko, kasi walang walang record na nagkaroon ng investigation dito, bagamat merong libro. And ito ay kumalat di lamang sa Cabra Island, kundi sa buong Pilipinas, kasi dinadayo tong maliit na islang to, na katulad nga nung sa kwento ng Himala. So ang kwento natin ngayon ay ang kwento ng Himala sa Cabra Island. Yung kwento na to ng Himala sa Cabra Island, actually nangyari to year 1966 pa. Matagal na siya. And ang nakakagulat kasi dito sa apparition na to, kasi marami rin akong alam na kwento ng apparition, no. At itong mga apparition na ito, yung iba sa kanila is na decline ng church, nag-undergo ng investigation, pero na-decline siya ng simbahan. Pagkatapos, yung iba sa kanila is, yun nga, dineclare na as non-supernatural, at yung iba sa kanila is fake nga daw. Then,
isa sa basihan na sinabi sa pagkakatanda ko guys, kasi may ganitong part sa investigation, kasi hindi porket kiniklaim ng isang tao na nagpakita sa kanya ang Virgin Mary, nagpakita sa kanya si Jesus Christ, ina-allowed agad to ng church, no? Kahit sabihin mo merong maliit na parang group na nagki-claim ng ganito, ay hindi umaagad ng yes ang simbahan. Mag-undergo to ng investigation, pati evaluation na din doon sa visionary at doon sa mga, kunyari may napagaling nga ba, may mga witness ba, may ganon siyang pag-investigate. So may ganon, critical siya, at maraming steps siyang ginagawa, at hindi lamang to isang tao nag-investigate, marami, kasi sa simbahan kasi parang lang din yan canonization ng isang santo, dumadaan yan ng proseso, at meron silang parang division, ay hindi division matatawag doon, pero parang meron silang mga grupo, gano'n na lang. Itong grupo na to, ang specialty nito is about do sa mga apparition. Ito namang grupo na to is about sa canonization and beatification ng pagiging santo, yung mga ganon, kasi hindi pwedeng mag-declare agad ang simbahan ng approve or ng yes sa isang story nang walang proof, no? So ngayon itong kwento na to sa Cabra Island, isa doon kasi sa pangyayari, although mababaw, ay tingin ko baka pwedeng maging qualified, no? Kasi wala naman talagang approved apparition pa sa Philippines. Although tayo ay Pueblo Amante de Maria at maraming nagkiklaim ng apparition, walang approved apparition dito sa Pilipinas. Yung literal na nagkaroon ng message, katulad ng sa Fatima, sa Lourdes, sa Mexico, walang naging ganong apparition dito sa Pilipinas, knowing na ang Pilipinas ay makamama Mary, no? At dilingid yun sa kaalaman ng iba, dahil kung nagkakaroon man tayo dito ng mga Grand Marian Procession, ay ganun kadami ang sumasaling mga images ng Virgin Mary mula sa iba't ibang lugar, at yung iba dinadayo pa talaga. So, itong kwento na to ng apparition sa Cabra, ay tingin ko isa sa muntikan na sana. Siguro muntikan na to. Kasi yung kwento niya, so punta na tayo sa kwento. Ang kwentong to ay nagsimula sa isang estudyante lang actually. Sa isang estudyante na, kung di ako nagkakamali, ang pangalan ay Belinda. Ngayon, itong si Belinda, pauwi na sila sa kanilang bahay. Siguro may kalayuan din yung bahay kasi ang kasama niya yung kaibigan niya nun. Ngayon, naglalakad sila kasi wala namang means of transportation doon kung hindi nagkakamali, kasi maliit lang na island ang Cabra, guys. So lakad sila mula sa school pauwi ng bahay. Ngayon, eto si Belinda parang naiihi. So naghanap siya ng lugar doon sa parang small hill na yon. Naghanap siya doon ng lugar na baka pwede siyang pag-ihian man lang saglit para lang dire-diretso na sila makauwi. So hanap siya. So, siguro nakahanap na siya, biglang nagulat siya, may tumapik sa likod niya. No, may tumapik sa likod niya. Siguro akala niya yung kaibigan niya. Paglingon niya, ito ay isang babae na nakaputi. Ito yung description niya, guys, ha. Isang babaeng nakaputi, may sash na asul, at may belt na asul. At ito ay nakabelo. Ngayon, akala niya nung una siguro ay madre ito, pero bigla siyang sinabihan nito sa native tongue to, native tongue, guys, hindi to English. Isa yun sa sinasabi ko, nakakaiba kasi native tongue, pero meron siyang sinabing word na parang ibig sabihin sa Tagalog ay magbigay galang ka. Yun. So ngayon itong si Belinda nagbigay galang, pero walang sinabi kung meron silang conversation nun. Kasi ang naging next na nangyari nun, pumunta si Belinda sa kanyang principal. Nireport niya yung nangyari. Nireport niya kasi may nakita po akong isang babae, maputi, maganda. Pagkatapos po, nakaputi siyang damit, naka light blue siya na sash, pati light blue rin po yung belt. Ngayon, na pumasok sa isip ng principal, baka nga yung Virgin Mary yun. Ngayon,
kasama niya yung 7 na sa mga sa mga kaibigan niya, including yung kaibigan niya kasamang maglakad pa uwi. Silang 8, bumalik sila dun sa burol. At di sila nabigo. Di sila nabigo. Kasi nakita nila yung image or si Mama Mary na naandoon. Ngayon tinanong ni Belinda yung babae na, ikaw po ba ang mahal na Birheng Maria? At sumagot naman to. Ngayon ang sinabi ng babae ay ganito ni Mama Mary, ang mundo ay puno na ng kasalanan. Pagbalik loobin sila, magdasal. Yung mga sinasabi rin ni Mama Mary sa ibang apparitions, no, na magbalik loob kay Lord, mga messages na yun ang binigay niya dito sa 8 batang unang nakakita kasama si Belinda doon, no. Ngayon, sinabihan sila nito na December 6 to nangyari guys, sa December 6 to. Ngayon December 8, inutusan siya, kumalat na kasing kwento, kumalat na yung kwento sa town. Ngayon inutusan si Belinda December 8 na magpagawa ng isang kapilya doon sa site na yon, ng isang chapel. Pagkatapos, edi nagpagawa sila sa tulong ng mga mamamayan dun sa town na yon, nagpagawa sila ng isang chapel at nagpakita uli ang Virgin Mary December 8 na ito ay pista ng Immaculada Conception. Ngayon di siya nabigo kasi nagpakita nga uli ang Virgin Mary sa kanya at sinabihan siyang babalik uli ito ng March 25, which is kapistahan naman ng Annunciation. Ang galing no? Pagkatapos ngayon, tinanong ni Belinda to, sino ka po ba? Sa lingwaheng Tagalog, bigla to nagsalita ng, ako ang Immaculada Conception. Tagalog to guys, Tagalog yung sinabi, hindi English. Bagamat siguro alam ko na marunong mag-English din yung estudyante at nakakaintindi siya ng English. Pero, ito ang aparisyon na nagulat akong Tagalog nagsalita ang Birheng Maria. Kasi, may mga apparitions within the Philippines lang yung pag-uusapan natin na may mga apparitions within the Philippines na English nagsalita ang Virgin Mary. Pero kasi ang sabi ng mga experts sa apparition, hindi pwedeng magsalita ang apparition ng Virgin Mary nang hindi gumagamit ng native tongue ng visionary. Yun yung sabi, yung hindi pwede magpakita ang Virgin Mary na makikipagsalita siya sa'yo ng isang lingwaheng hindi mo alam. Which makes sense. Kasi nga naman, for example guys yung Our Lady of Guadalupe ay sa Mexico. Ang nagpakita sa kanya, ang pinagpakitaan niya pala ay isang lalaking tubong Mexico, no? Ang ginamit na lingwahe ng Birheng Maria para dialogo or makipag-usap dito sa visionary niya na to ay lingwaheng Mexican para maibalita niya mga kaparian or dun sa authority. Same thing din sa Portugal. For sure, yun din yung ginamit na language ng Our Lady of Fatima dito sa mga batang ito dun sa 3 visionary. And same din for sure sa Our Lady of Lourdes, which is nasa France, na yun din ang lingwaheng ginamit kay Saint Bernadette. So balik tayo dito sa Pilipinas. Sinabi niya na ako ang Immaculada Conception sa lingwahe natin. Sa lingwahe nating Tagalog. Ngayon, nung nalaman to ng mga tao, dinagsa ngayon tong sila Belinda. Ngayon, maraming umasa na sila ay mapapagaling, na makikita rin nila ang Virgin Mary. Ngayon, March 25, 1967, nagpakita nga uli ang Virgin Mary at binigyan sila ng mensahe at kanilang misyon. Ang misyon nila ay manggamot ng mga tao.
Yun na, kaya siguro dun sa kwento ng Himala si Elsa nang gagamot. Kasi dito naman sa 8 estudyanteng to ay binigyan sila ng mission na manggamot silang 8 ng mga may sakit. Ngayon, dinagsa sila ng maraming tao. At take note pala guys, bandang huli daw pala is si Belinda na lang ang nakakakita dun sa Virgin Mary. Hindi na yung buong 8. So technically yung 7, umaasa na lang sila sa message na manggagaling kay Belinda dun sa conversation nila ng Virgin Mary. Ngayon, dinagsato ng maraming tao. May mga taga Manila na dumadaya ng Cabra. Malayo ang Cabra guys, malayo ang Cabra Island. Ang sabi nila ay siguro nasa from Nasugbu, Batangas, may 3 o 2 oras ang biyahe. Kasama pa yung maliit na bangkang papunta sa mismong island. So, dinagsayo ng maraming tao. Pero meron ding mga nag-question kasi nga ang visionary ay mga bata, baka nga daw kasi lang, nantitrip lang, naglalaro-laro lang, or baka naghahalusinate lang to mga batang to. May mga pari rin na mga pumunta. May mga, hindi ko sure, wala kasi ako masyadong records na kung meron bang napagaling, meron bang apparition sa madla, na katulad nung sa Fatima na kinalauna nakita nila nagkaroon ng Dancing of the Sun. Dito parang wala. Pero tatry ko hanapin yung libro kasi sabi nila sa National Library daw meron. So hahanapin ko siya. Pero so far now, wala akong makitang kwento ng patotoo. More on dun sa message lang kay Belinda at dun sa Virgin Mary. Na nagulat niya ako, Tagalog siya nagsalita. Ngayon, nagpagaling ng mga may sakit. Natigil lang daw tong pagpapagaling nila ng may sakit nung dumating na yung martial law. Kasi, nung martial law kasi, hindi na, although, hindi ko sure. Sa pagkakaalam ko, pwede pa rin lumabas yung mga tao nun, pero may limit lang yung oras ng paglabas-labas kasi nga mga militar na nagbabantay sa mga kalsada, no. Doon na hinto ang pagpunta ng mga tao sa Cabra Island. Siguro isa rin yung sa dahilan kung bakit hindi na natuloy or nag-proceed sa investigation ng apparition yung nangyari sa Cabra Island. Wala nang record ngayon na nagpapatuloy ang apparition hanggang ngayon sa Cabra Island. Pero nandun pa rin yung isang simbahan na merong image ng Immaculate ng Asunsyon sa may parang tower nito kasi doon daw nagpakita yung Virgin Mary. And every March 25 yata yung pinaka-piesta nila at yung isa sa mga visionary nito na si Belinda ay patuloy pa rin pumupunta doon sa island na to at sumusunod siya, tumutulong siya sa gawain ng simbahan. Kasi ang sabi nila, si Belinda daw ay nag-asawa na siya dito sa Maynila. Yung ilan sa kanyang mga pisang kasi karaniwan daw pala dun sa 7 ay sa kanilang 8 na visionary. Yung ilan sa mga naan doon ay pinsan niya na nanirahan na rin daw dito sa Maynila. And yung isa naman daw ay nasa Australia na nakatira. So, hindi sure kung wala na. Yun na kasi sila ang visionary. Hindi na naikwento doon kung nagtuloy-tuloy pa rin ba. So, ngayon, parang naandun pa rin yung kwento. Marami nagpapatotoo na meron pa rin daw miracle sa island, pero yung mga locals na lang doon sa island na yun yung nagpapatotoo at hindi na yung mga dayo na galing sa yung katulad ng Maynila, ng Batangas na pupunta ng Cabra Island. Wala nang ganun. So natigil na ang lahat, kumbaga. Pero sinasariwa pa rin yung kwento tuwing pinagdiriwang nila yung piyestang yun at kapag nauungkat yung kwento ng aparisyon sa Cabra Island. Isa rin daw sa naging effect kung bakit para nawala sa
spotlight ang Cabra Island ay dahil dun sa kwento nga ng Himala. Kasi yung kwento ng Himala, kung papanoorin nyo siya guys, parang mapapa-question mark kayo sa mga details. Kung hindi matatag yung faith ninyo talaga, maki-question nyo din dun ultimong yung Catholic Church. No? Kung sa about sa apparition, ganyan. So, medyo yun yung isa sa naging dahilan kung bakit parang malaki yung naging effect sa Cabra Island pagdating sa faith. Pero hanggang ngayon naman daw, natatag pa rin ang mga pananampalataya ng mga taga Cabra Island sa Mahal na Birheng Maria. Siguro hindi na lang dun sa mismong apparition, kundi kay Mama Mary itself na lang din sila talaga kumakapit. Kasi marami nagpapatuto sa kanilang si Mama Mary daw, tinutulungan sila doon, pinapagaling pa rin sila kahit wala na yung mga visionaries. So parang in the end, although wala na yung mga visionaries, may mga gumagaling pa rin na kiniklaim nila na yun ay coming from the Virgin Mary. Pero with regards kung meron pa bang mga message, apparitions, parang wala na siya. Hopefully mahanap ko yung book, no? And siguro i-comment ko na lang siya dito sa video to kung ano yung matatagpuan ko dun sa librong yun. And hopefully, kung meron pa nakakaalam ng kwentong yun, please do comment para alam natin kung ano yung nangyari ba talaga dun sa Cabra Island. Although gusto ko siyang puntahan pero ang layo nun. Para napaka-imposible ko yata mapuntahan. So yun lang ang maikling kwento guys, no? Maganda siya. Kasi kung bakit ko sinabing sana makita ulit tong kwentong to is baka may mga iba pang story na nakalimutan na baka pwedeng imbestigahan uli yun nangyari sa Cabra Island. Pero gayon pa man, it's the church decision kung ano magiging hatol nila about sa apparition sa Cabra Island. Pero maganda yung storyline niya. So kung meron kayo guys, mga kachibi na alam pang kwentong katulad nito, pwede nyong i-comment sa ibaba or i-message ako sa aking Facebook channel para mapag-usapan natin sa ating mga next Tuesday kwentuhan. So yun ang maikling storya ng apparition sa Cabra Island. Kayo ba mga kachibi, naniniwala ba kayo na may nangyaring himala sa Cabra Island? So please comment sa ating comment section. So yun lang guys ang ating kwento for today. Again, ako ang inyong Kuya Chibi, Kuya Rafi, and kita-kits sa ating next pilgrimage. Bye-bye!